year 2022 ay tinuturing nating bagong pagbubukas ng taon na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Bilang bahagi ng kanyang kadakilaan at kagandahang loob, binubuksan niya muli ang panibagong taon sa ating buhay. Subalit sa kalagayan ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus, gaya ng ating mga dati ng mga dinadala sa ating doktrina at palatuntunan ng ating pagdadala ng pananampalataya, wala nang bago sa atin, kundi matapos tayo mabautismuhan, mula nung tayo mabautismuhan, mula nang baguhin ng Diyos ang ating buhay, ay tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagtataguyod ng bagong buhay na mula nung una pa man na tayo mabautismuhan hanggang sa ngayon, at kung sumapit man ng ilang pong taon pa man tayo mabuhay dito sa sandaigdigan, yung pong ating bagong taon ay lumalaging bago at kailanman ay hindi naluluma. At yan po yung aking tatalakayin ngayon. Kung merong binabanggit na luma at ang bagong taon ng mga kaanib, kailan ba naganap yung luma? Kailan ito naging bahagi ng buhay ng mga kaanib, yung luma? At kailan naman nagaganap sa buhay ng isang kaanib yung bagong taon? Mahalaga natin itong makilala dahilan sa ating paligid, lagi nating naririnig mga kapatid, yung New Year's resolution, bagong taon, magbabagong taon na naman anya, ay meron akong babaguhin sa aking buhay. Mula anya sa araw na ito ay ganito ang aking gagawin. Na nakatutuwa, nakapagdudulot ng kasiyahan sa ating mga tao, sapagkat nasanay ang ating mga kababayan, o maaaring makabahagi rin ng ating kapatiran. Meron ba tayong ugali na kung tawagin puro sa plano lang meron tawag doon Yung plano Lunes sira ang plano ng Martes. Laging mayroong pagbabago sa tuwing January, maraming babaguhin sa buhay, maraming kamali ang kinalilimutan. Taon-taon na lang, yun yung kanyang babaguhin, pero hindi naman nababago. Kaya ating alamin sa buhay pa ng mga lingkod ng Diyos, sa IDBCJ, baka tayo ay katulad na rin ng ilan sa ating mga kababayan, na kaya lang may babaguhin, kaya lang nagpaplanong may aayusin sa buhay, kapag panahon ng January. At tuwing January, nababago. Pagka tungtong na ng February at patuloy-tuloy ng mga buwan sa bawat taon, ay bumabalik din sa mga dating kalagayan sa buhay. Kaya hihiramin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan sa pagkakataong ito upang ating masariwa, lubos nating mapahalagahan ang kalagayan ng isang lingkod sa loob ng iglesia. Paano ba magdala ng bagong taon ang isang lingkod ng Diyos sa Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus? Ano ang dapat nating maalaala sa ating lumang taon? Kung meron mang lumang taon tayong kinikilala, kailan ba ito naganap? At yan po ang ating pasisimulan. Alin ang lumang taon ng kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay? Ito ba'y nagaganap taon-taon? O meron lamang bahagi ng kasaysayan ng bawat isa sa atin na ating maaalaala itong lumang taon? Pakinggan natin ang sinasabi dito sa unang Pedro 4:3, balik sa 2, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon. Dito pa lang sa entrada ng paliwanag ay meron ng pasintabi. Sukat na, ibig sabihin this is enough, more than enough. Sapat na to, wala nang balikan. Pag sinabing sukat na yon. Hindi na po pwedeng sukat-sukatin pa uli. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Ibig sabihin dito sa malalim na pag-iintindi, kung ang mga hintil man ay maraming hinahangad noong unang panahon, at maging sa kasalukuyan ay karaniwan sa mga hintil, marami pa rin mga hinahangad sa buhay, maraming mga gustong gawin. Yung kamalian na naging bahagi ng kasaysayan ng isang taong naglilingkod, na iniwan, sukat na. Ibig sabihin, sukat na. Huwag mo nang balikan kung ano man yung sinukatan mo noong unang panahon, kung ano yung naging maling bahagi, mga pagkakamali ng iyong buhay na lumipas, bahagi na ng naging pagsukat sa kalakasan mo o sa kahinaan mo, doon ka nasukat.
yun ay bahagi na ng kasaysayan. Kaya ang ating apuntes dito, ang apuntes na inilagay ng kapatid na matanda, Abilino Santiago, ang lumang taon ng lingkod ay ang mga panahong nakahihiya. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So ito yung samot-saring mga kaabalahanan na nagaganap sa buhay ng tao habang siya ay nasa panahon ng kalakasan, kabinataan, panahon ng kaaliwan, panahon ng pagpapasarap sa buhay, panahon ng paglimot sa kung ano yung katalagahan na dapat talagang harapin ng isang tao, lalong-lalo pa yung tinatawag na lingkod ng Diyos. So may mga panahong ito'y silo, parang silo ito sa ibon eh. Lalaki man o babae, sumasabit sa mga panahon ng kalayawan, panahon ng pagkasangkapan sa katawan nating sariwa at malakas. Paminsanan nagiging bahagi ng buhay ng tao pag hindi ka maingat, talagang madadaanan mo yung mga panahon na to. Masasamang pita. Ano ba yung masasamang pita? Ito yung mga, pag sinabi kasing pita, ito yung mga wants. Kumbaga sa English, mga wants. Ito yung mga gusto ng tao eh. Mga 3 hakbang itong mas mataas doon sa nais. Pag sinabing pita, ano to eh. Mataas ang grade nito ng paghahangad sa mga bagay na mataas ang lagnat ng iyong pagnanais. Pag sinasabing pita, pinipita mo yung isang bagay. Higit pa yun sa gusto. Pag ginamit yung salitang pita, grade 4 yun. Pag yung gusto lang, grade 1 lang yun. Pag pita, mataas ang antas ng lagnat nun. Kung ano-ano na paggugustuhan ng tao, kung saan-saan na susuling ang mga isipan. Kaya hindi naman masamang mangarap, hindi masamang magnais, hindi masamang magkaroon ng kagustuhan ng tao sapagkat normal lang sa tao yung marami kang ginugusto. Gusto mo lang masarap na buhay, gusto mo lang magandang bahay, gusto mo lang mag-aarang kotse, gusto mo lang matinong pamilya. Paminsan, nandito nasisilo ang mga tao kapag sumusobra sa kagustuhan at nakakalimutan na yung matuwid na paglilingkod sa Diyos. Ano bang mabuting pita? Ano bang mabuting... kaya may masamang pita. Kaya may tagline niya na masamang pita. Meron din naman pita na mabuti. Sa mundong ito, pag may masama, meron mabuti. Kung meron masamang pita, meron namang mabuting pita. Yung ba naman magpita ka na maglingkod ka sa Diyos, hindi ba mabuting pita ayon? Pero ang inatupag mo sa buong buhay mo yung bagay na makapagpapalimot sa iyo sa Diyos, bagaman maganda yung nakikita ng tao sa iyo, umuunladaan niya ang buhay mo, nakapagpatapos ka ng mga anak, gumanda bahay mo, nagkaroon ka ng pagkakataong mag-abroad ng iba't ibang bansa ang napapatunguhan mo, marami ka achievement, at pagkatapos hindi ka naman nakasasamba na, ayun, doon pumapasok lahat ng iyong ipinita, lahat ng iyong ginusto sa buhay, ay pumapasok sa kategorya ng masamang pita sapagkat kinalimutan mo ang Diyos. Yan po yun. Mga paglalasing. Kaya naman lang pinagbabawal ay paglalasing. Kaya dapat yung natututong uminom kung pwede lang na talagang iwasan na yung inom, mas maganda. Pero kung halimbawa, kung gaya nga din ng mga kasaysayan din naman din sa Biblia, sa mga mahalagang mga pagtitipon talagang itong katas ng alak na mapula na yan, itong katas ng alak na matamis na yan na nakapagpapalimot ng mga suliranin sa buhay ng mga tao, lalo pa sa mga lalaki. Talaga namang nagiging bahagi ng mga piging. Ang ipinagbabawal ay yung lasing. Kung bakit itong mga lasenggo, itong mga manginginom, may libro yan ng tungkol sa paglalasing, lasing na hindi pa umaamin. 36 oras na sa inuman ay hindi pa inaamin sa sarili, kahit naiihi na sa salawal, hindi pa raw lasing. Ganyan ang mga manginginom eh. So, dapat may self-discipline. Kaya nakalagay doon sa mga alak drink moderately. May bago ngayon, ano yung uso ngayon? Drink responsibly. Yeah. Di ba nung araw nakalagay, drink moderately, dahan-dahan.
Dahan-dahan daw pag-inom. Eh, ang problema, isang linggo ng straight na inom ng inom dahil sa bagal ng dahan-dahan na pag-inom, eh hindi tinatamaan. Yung pala, Brad Ruben, na pagdahan-dahan ng inom, eh matagal malasing, kaso lang, 3 araw na nakaupo sa inuman na hindi pa umuwi. Nagalit na yung asawa, nakalimutan ng ihapon yung kanyang kalabaw. Napabayaan na yung trabaho dahil doon sa drink moderately na yun. Kaya ngayon binago ng mga congressman yan, binatas, tinanggal na yung tatak na alak na drink moderately. Pwede na ngayong uminom na sunod-sunod na takal-takal na baso-baso. Kaso, ang nakalagay ngayon, drink responsibly. Ang ibig sabihin ng responsibly, sa bawat lagok na iinumin mo, maging responsable kang lalaki, maging responsable kang tao. Yung tinatawag na responsibly. Mag-e-echo sa akin, mag-e-echo. Nasa Amerika may kanya-kanyang bawat estado. Nga, depende sa kultura, depende sa tao. Makimute po yung ano. Ikaw ang admin eh. Depende sa Amerika. Kasi nga, Makimute lang po yung iba na didinig po dito. Okay, nandun tayo. Mahalaga yung nagre-real talk tayo. Talagang sinasagasaan natin. Ang alam mo, Bebe Edik, itanong ng mga tao eh. Uy, nakita ko anya si Brad OG, tumatagay doon din, gano'n eh. Bahagi po yan ng pagiging tao. Basta lang sabi nyo iwasan yung mga paglalasing. Kung talaga pwede iwasan lang, pati pag-inom, maganda nga yan eh. O mga kalayawan, katulad yan ng masamang pita, kalayawan, walang masamang maging bahagi ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Yung mga layaw na yan, nagiging layaw lang naman pagkaka lagit-lagi eh. Pero kung paminsanan lang naman, ay wala namang masama doon. Mga kayamuan, mga kasuklam-suklam, o yan po yan. Totally, lahat na ng nakahihiyang panahon, yan po yung lumang taon ng lingkod ng Diyos. Ang ibig sabihin, yan ang panahon ng ating masamang buhay. Gaya na sinasabi dito, Efeso 4:22. Ilalabas lang po. Wala ba? Hindi pala na-type, so babasahin po natin dito. Efeso 4:22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. So merong pinaiiwan. Kung meron yung pamagat po ng paksa natin, may lumang taon at bagong taon ng lingkod ng Diyos, lahat ng luma na yan bilang naging bahagi na ng ating kahihiyan. Yan daw yung pinaiiwanan sa atin, inyong iwan, once and for all. Iwanan mo kung ano yung nakahihiyang buhay na yan, sumama ng sumama. Dahilan sa mga iba't ibang pagsangguni o pagkakaroon natin ng koneksyon doon sa mga binanggit kanina mga kasamaan, ang payo po sa atin, sapagkat yun minsan ang tinalikuran, huwag nang babalikan. Ganyan yung mga nababasa natin na ang isang tao raw na bumalik sa dati, walang iniwan doon sa baboy na naligo, na dinapurak din yung kanyang dumi. Yung aso na sumuka, matapos sumuka, binalikan yung kanyang suka. So ano ang learning natin dito sa ating paksa? Ang bagong taon ng lingkod ng Diyos, lumalaging bago, hindi po naluluma. Tumatanda tayong mga tao, pero yung ating mga taon, yung taon ng Panginoon ay pinagkakaloob sa atin, lagi po yung bago. Hindi uso sa atin ang New Year's resolution na taon-taon, meron kang babaguhin.
Yung napapanood natin tuwing mahal na araw na yung taong nagpapapako sa kamay, meron dito sa Malolos taon-taon hinahanap buhay niya, nagpapapako sa krus. Yung butas ng kanyang kamay kayang pumasok, mahihiya ang butas ng lungga ng daga Sa tagal na niyang ginawa ng hanap buhay yung pagpapapako, na ang representasyon naman ng pagpapapako sa krus para daw patawarin sa kasalanan. So, ibig sabihin, kung taon-taon at ikaw din yung nagpapapako sa krus, hindi ibig sabihin hindi ka na tumitino. Yung mga nagsasakripisyo pag mahal na araw na yung hinahampas ang likod. May tawag doon yung hinahampas. Taon-taon naman sila din yung nagpapahampas. Ibig sabihin, taon-taon sila din yung makasalanan na ala na rin plano magtino sa buhay. Kaya ang mahalagang aral nito sa ating mga kapatid, may mga pangilan-ilan din namang New Year's resolution, bakit ba hindi? Baka lumabas naman bawal sa Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus yung New Year's resolution. Hindi naman po sa ganun. Kundi, kung ano pa man, yung i-upgrade natin sa buhay natin, kung sa ating pananaw ngayon, meron pa tayong kakaunting pang problema o mali na napansin, walang masamang baguhin natin sa bawat taong dumarating. Hindi man Enero, matapat man ang anong buwan, kung yan sa kalakaran ng kung ano nararapat, kung anong makatarungan, kung anong karapat-dapat ayon sa kautusan, baguhin natin ang baguhin. Puro tayo pagbabago, wala yung babalik sa luma. Yan po yung punto de vista ng ating paksa. Wala nang babalik sa luma, kundi ang pinakamabuti sa buhay ng tao ay manatili sa bago at magdagdag ng mga bago na wala pa sa'yo. Kasi bawal naman magdagdag. Ano sabi sa batas? Ni kudlit, ni tuldok, wala kang babawasin, wala ka idadagdag. Ano yung idadagdag mo? Yung wala pa sa'yo, yung hindi mo pa ginagawa. Kung dati tutulog-tulog ka kapag sumasamba, o di baguhin mo, alisin mo tulog, gumising ka palagi. Kung dati pag sumasamba, wala sa isip mo, na gaya ng naririnig natin, madalas yan, mainam ikay nasa bukid, na ang isip ay nasa simbahan, kaysa nasa simbahan na ang isip ay nasa bukid. Parehas na mali po yun, di po ba? Minsan ang mga Pilipino, magaling lang mga tuwiran Mainam daw yung nasa bukid na ang isip ay nasa simbahan kaysa yung taong nasa simbahan na ang isip Nawala po. Brad, nawala po yung inyong audio. Nakamute po. Ano? Oo nga, nakamute nga si Brad Ruel. Si Brad Ruel, nakamute. Nawala po yung audio. Mukhang nadiinan yung audio ni Brad Ruel. Teka, si Brad Brian. Ako. Message sila. Sigurado. Hindi na lang. Ginagawa ng gagawin ng yung nakaunang nagdadala ng kaibalan. Pagkaya Brian, kuha na nagdadala sa nag-iikot sila pa sa rin. yan ang Tangina pa ba ako mute? Yun, okay na ulit. Nawala kanila Ano po? Pa po nakamute. Wala ako sa connection. Okay na po Wala ulit. sa connection. Okay, ulitin ko. Nawala kanina. 2 minuto. Oo, nalulobot. Dami na saksakan. Okay, babalikan ko. Babalikan ko po. Kaya pala, nakamonitor na kayo. Sabagay, nasa dalawang pangalang tayo, nasa dalawang talata. Ang ipinaiiwasan po ay panahon ng masamang buhay. Kung meron, ulitin ko po, kung merong luma at bagong taon ang kaanib sa Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus, yung pong luma ay pinaiiwanan.
Yung pong bago, ay pinananatilihan. Hindi tayo gagaya doon sa mga kababayan natin at taon-taon may New Year's resolution, hindi naman natutuloy. Pag January, may New Year's resolution. Pag February, wala na yung New Year's resolution. Sapagkat yan ang sakit ng mga tao. Ang tawag po dyan ay taon ng mga tao. Puntahan natin ang sinasabi dito sa Job 10:5. Ang iyo bang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan ng mga tao? O ang iyong mga taon ay gaya ng mga kaarawan ng mga tao? Meron pong something eh. There is something doon sa tinatawag na taon ng mga tao. Itong taon ng mga tao, ito masarap to eh. Dito nagaganap yung mga kasiyahan, mga hindi malilimutang karanasan ng mga tao na bahagi ng mga pagsisikap. Nariyang ang panahon ng tao ay halo na yan eh. Mayroong panahon ng tao na andyan yung mga kalokohan, andyan yung kalikutan, andyan yung kabataan, mga karanasan. Mayroong panahon ng mga tao na kung saan diyan nararanasan yung mga success, mga successful years ng mga tao. Nung araw anya kami nagtitinda lamang ng usbong ng kamote. Ngayon anya sa dahilan sa aming pagiging masipag, ganito at naging successful ang buhay. Lahat po na yan, yung mga kasaysayan natin sa mundong ito, bahagi ng material na buhay, ay tinatawag na taon ng mga tao. Meron diyang masayang mga araw, merong malungkot, merong karangal-rangal ng mga kasaysayan ng taon ng mga tao. Kaya naman hindi mo maiiwasan ng mga tao ay laging inaalaala na balik-balikan yung mga naging taon ng mga tao. Sabagay, ang pagbabalik-balik sa dating mga taon, ala namang masama kung mabuti yung babalikan mo eh. Totoo po yun. Ang pinababalikan lang naman sa atin, gaya ng kung ating i-review itong paksa natin, ang pinaiiwanan lang yung masamang buhay. Pero yung karanasan natin na sangkot doon sa taon ng mga tao, walang masamang balikan mo kung mabuti yung binabalikan mo, lalong-lalo na pag may kinalaman din sa buhay material. Halimbawa, gumanda na buhay mo ngayon. Noong unang panahon masipag kang nagtatanim-tanim sa bakuran. May mga alaga kang mga ganitong mga hayop. O imano bang kung ay masama bang balik-balikan mo yung sa panahon ng iyong retirement nag-alaga ka uli ng mga kambing, magsinop-sinop ka ng mga 14 na puno ng okra sa bakuran eh. Yung mga ganong bagay na pag-alaala sa dating kasaysayan, hindi po masama yun. Bagaman yun kasama sa tinatawag na taon o kaarawan ng mga tao, hindi po totally ng kasaysayan ng tao ay pinaiiwanan. Tandaan po nating mabuti, baka tayo madulas sa pagtuturo sa mga kapatid. Ang pinaiiwanan lamang po ay ang panahon ng masamang buhay, panahon nakahihiya, subalit yung mabuting kasaysayan na bahagi ng panahon ng mga tao ay walang masama na balikan. Sapagkat yung mabubuting kasaysayan, bahagi yan ng bagong taon na taon-taon na ibinibigay sa atin ng Diyos, panahon ng mga tao, ngunit yan ay itinuturing ding mga taon ng Diyos. Habang tayo nagkikita-kita sa mabubuting mga gawa at ang Diyos ay kasangkot sa atin, kaalinsabay nating nagagalak sa bawat panahon, saan naman nating mabubuting gawain ay kasama natin ng Diyos, walang masamang ulit-ulitin yan, walang masamang balikan. Ang pwede lang balikan ay yung mabubuti at ang iiwanan ay ang lumang mga taon. Sapagat ang taon ng Diyos, yan ang lagit-lagi nang umuulit ng mga bagong taon sa ating buhay. Gaya na sinasabi, awit, 102:27. Ngunit, ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi magwawakas.
Ito yung mga taong hindi magwawakas eh. Kaya ang apuntes dito ng matandang kapatid Abilino Santiago, matalino po yan. Ikang inabigang taon yung hindi nagwawakas, sa Disyembre sa Diyos. Kaya ang sabi dito, taon ng Diyos. Sapagkat yung taon ng tao, nagwawakas yun eh. Wala naman taong hindi nagwakas sa mundong ito. Ang bagong taon na ating kinakasangkapan, kaalinsabay ng ating paggamit din naman ng ating mga lakas para sa mabubuting gawa, iyan ay tinuturing nating mga taon ng Diyos. Kapag ikaw ay nakita ng Diyos sa mabubuting gawa, ikaw naman ibibiyayaan niya ng mahabang taon na galing sa kanyang pamamatnubay. Habang ikaw ay naliligtas, habang gumaganda ang iyong buhay, habang ikaw ay nakararanas ng mga kagalingan, mga kagamutan, kalakasan at pagkakaroon ng mga mapayapang mga sandali sa buhay, ikaw ay nakapaloob sa tinatawag na mga taon ng Diyos. Kaya kung gusto mong mapariwara ang iyong buhay, bumalik ka sa taon ng mga tao. Doon ka na lang sa taon ng mga tao. Gahibla lang naman ang diferensya niyan. Gahibla lang ng buhok ang diferensya. Kaya maraming mga tao naliligaw din. Akala na doon pa siya sa taon ng Diyos. Hindi alam na napariwara na siya doon sa taon ng tao. Kaya lagi nating ingatan yung ating mga kaugalian, itinuro sa loob ng bahay ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, kay Timoteo, dapat matutuhan ng tao ang dapat na ugaliin nila sa loob ng bahay ng Diyos. Yung pag-uugali na yan ang ating mga ginaganap. At hanggang sa mga kasalukuyan, bagaman nagbabago ang mga teknolohiya at mga kaparaanan, ay kinakailangan matuto pa rin ang ating mga kapatid ng pagrespeto sa mga mangaral, pagtingin, paggalang, pagkilala, at sa kabuuan ng administrasyon at lalong-lalo na sa iglesia at sa ating Panginoong Diyos. Na wag nawang mangyari na nagkakaroon tayo ng mga suliranin o kundi yan. Sapagkat habang pag namadami yung suliranin sa isang lokal, ibig sabihin, medyo mahinang mag-manage yung piloto. Hindi po ba ganyan yun? Pag ang kabayo nga medyo sisingkad-singkad at saka sisipa-sipa, baka yung piloto hindi lang medyo nahahagod pa. Yan naman yung magkakaroon niya ng kumbaga sa bagong sasakyan pinalalambot pa eh. Pag yan nagamay na ng mga kamay at paa ng piloto, bisa pupuntahin at gaganda pa nga pasada niya. Gaganda ang sistema ng mga ugnayan. Ang mga kapatid ay hindi natin dapat ituring na kalaban, hindi sa pamamagitan ng pag-ibig, paggabay, ating alalahanin. So yung ating ngayon pong pasalamat, ating i-discuss sa mga kapatiran, ang importance ng pagsambang, pakikipagkatipon, ngayong giging medyo malaya na ang bawat isa. Ang number one priority po ng sino mang kapatid ay ang makasamba sa kanilang mga chapel. At kung aakto sa pagkakataon na may mga malalalim na kadahilanan, depende sa sitwasyon, ay ipapahatid po ng instruction ang inyong mga coordinator sa hawak-hawak po ninyo sariling group chat ng lokal. Ang sasabihin po ay mula po sa mga unang linggo ng January hanggang sa mga kasalukuyang pang mga linggo ay inaanyayahan na po ang lahat. Ayan, ganyan ang paglalatag ng parang medyo matamis sa pagpasok sa tenga ng kapatid. Inaanyayahan na po ang lahat na mayroon na po tayong pagkakataong makasamba ng face-to-face. Ganyan ang mga hagod. Pag-anyaya. Huwag makakaramdam ang kapatid na parang tayong hinahampas at parang pinipilit.
Ganyan talaga, diyan tayo napunta eh. Yung pastor eh, talagang hahanapin mo yung magaling na paraan para mga kambing mo, mga tupa mo hindi mo maging kalaban eh. Lahat ng bagay, nasa hagot yan eh. O at ang sino man pong kapatid na aabutin ng hindi inaasang pagkakataon na hindi kakayanin ng face-to-face ay magpapatala po sa kanyang destinadong mga ngaral o sa pamamagitan ng mensahe sa coordinator, sasabihin ng dahilan. Sabado pa lang magpapaalam na. At puso sa puso, kaluluwa ng tao at Espiritu ng Diyos ang magkausap. Tayo, pwede naman tayong lokohin ng mga kapatid eh. Mahalo ba sa atin yun? Sila naman ang loko at hindi naman tayo, di ba? Huwag tayong mapa-apekto doon. Kung manloko ang isang kapatid na sinabing masakit ang paa, kaya nag-online, nagpaalam sa'yo, payagan mo. Hindi naman ikaw ang masakit ang paa eh. Hindi naman ikaw ang nanlokot sila eh, di ba? Panatag ka. At least sumunod sa ating gabay na ang hindi makakapag-online ay magpapaalam. At least napipilitan silang magpaalam. Yun ang mga kapatid na talagang tapat at talagang sincero sa paglilingkod. Hindi naman magsisinungaling yan eh. Kaligayahan din yan na makita tayo. Kaligayahan din yan na para ding mga estudyante yan sa DepEd na gustong-gusto na nga rin makidigma sa loob ng paaralan. Gusto na makipag face to face. Ganyan din po ang ating mga kapatid. Pero wag nating babatasin na simula sa araw na sa buong ito ay bawal na ang online o ganito o ganyan, ganito at ganon. Kayo eka nag-uuson yan eh. Tapos ngayon ipagbabawal o tila baga nagiging sakit ng ulo ng mga ngaral. Wag alisin po natin yung sakit ng ulo sa atin. Ang gawin natin, lahat ng hindi kaya mag face to face, magpapaalam. At mayroon pong direct naman na assessment. Kaya nga po pinagawa ko ng group chat para na nakikita ng coordinator kung sino yung present. Kung nasaan ang mga kapatid. Sino yung nag-face to face, sino yung wala. At iyon naman ay kinakailangan Sabado pa lang ay magpapaalam na bukas po ay nandito po kami sa Sorsogon ay kami po muna ay mag-online. O depende sa kung meron naman tayong unang-unang mabibigyan natin ng ng tulong yung mga kapatid natin na nasa malalayang lugar ng mga trabaho. Kasi kaya natin ginawa yung online yan ang magduduktong sa nawawalang gap sa pagkakaroon ng gap sa time and reason, dahilan at mga panahon. Natutuwa ang mga kapatid natin ngayon na kahit nasan sila ay nakasasamba. Kaya kung ito man ay ibinigay na pagkakataon ng ating Panginoon na maging sagot sa pangangailangan dito sa modernong panahon, ang tanging na lamang nating problema ngayon kung paano natin i-regulate. Na baka mamaya sa 10 kapatid siyam yung naka-online, isa lang yung lingkod, isa lang yung nagpe-face to face. Yun naman ang ating susuklayin ngayon. Yan na lang ang ating problema. Nasa pagtuturo po yan sa kapatid. Nasa pagtuturo po yan. Meron nga tayong mga kapatid na nakikita ko sumasamba na ng face to face. Nag-online pa sa akin, nag-online pa kay Brad Ranty. Merong mga masisikap talaga mga kapatid na kaligayahan talaga yung nakakapakinig sila ng mga pagsamba. So ganyan po. According to our own locality, meron tayong katulong ng mga coordinator. Isama po natin lahat ng ating mga tupa sa listahan at bigyan ninyo ng mensahe na magandang mensahe, maganda hagod na pwede na pong mag face to face at doon naman sa mga kapatid na magkakaroon ng panahon hindi maka-attend ng face to face ay mangyaring ipaabot lamang po sa kaalaman ng coordinator at ng mga ngaral
at maging ng kadahilanan upang maitala naman din sa record. Ganun lang, as simple as that. Mahihiya naman yung mga kapatid na linggo-linggo paalam ng paalam. Siyempre, tao rin naman tayo. Di ba? Mahihiya din naman yan na hindi magpakita sa ano. Mauubusan ng dahilan yan. Mauubusan ng dahilan. Kaya lahat ay nasa ano, lahat ay nasa kaparaanan lang yan. Ang pinakamahalaga ay makasamba ang ating mga kapatiran. Pwede din naman personal na mangharot tayo mga mangaral. Ano ba yung kilala mo naman yung lahat ng mga hawak mo, di ba? I-message mo. Naiinip ako doon sa kapilya. Dalawa kaming nagsisamba ng ano, baka pwedeng ano, samahan nyo naman kami sa susunod. Magsisamba naman kayong face to face. O yung may mga kaharutan paminsanan nagkakaroon ng kapakinabangan yun eh. Mahihiya din naman yun. Mahihiya. Yan ang trabaho natin mga pastor, mga lahat ng suliranin ay para tayong plancha. Tayo ang tagaunat, tayo ang tagahagod. Sa ganun namang mga bagay, natutuwa naman ng Diyos sa atin. Ngayon, tuloy natin, nag-iintay ang ating magiting na samahang. Wala yung aking paksa din. Nasaan na tayo? Kay Brad, Larry Casanova. Bumabasa pa ako. Ano yung taon ng Diyos? Okay. Itong taon ng Diyos na ito ang itinanyag ni Kristo. Gaya na sinasabi, Lucas 4:17 hanggang 19, basahin natin. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag. Kaya andyan po yung apuntes, itanyag, ipakilala, ikarangal. Upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita. Upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Yan yung pagbubukang liwayway. Kumbaga sa matulaing mga pangyayari sa buhay. Yan ang mga ginagamit na salita sa paggawa ng tula. Pagkaligtas, pagkakita mula sa pagkabulag. Pagkaligtas mula sa pagkabihag. Kalayaan mula sa pagkaapi. Yan ang mga matulaing kasaysayan ng buhay ng tao. Yan ang itinanyag ng ating Panginoong Jesucristo sa pagsapit sa atin, ang tinatawag na taon ng Panginoon. Ibang klase na pangyayari yung datnang ka ng taon ng Panginoon. Kung dati wala kang Diyos, bagaman marami tayong kababayan ganun Ganda ng buhay, malulusog, maayos, pero walang Diyos. Mayroong ganun. Maraming ganun mga kapatid. Hindi katwiran ngayon yung pag may Diyos ka, saka lang gaganda buhay mo. Maraming kababayan tayo. Kung sino pa nawawalan ng Diyos, siya pang umuunlad at siya pa gumaganda buhay. Kaya nakalilimot. Ngayon, sa buhay ng lingkod ng Diyos, kapag ka ikaw ay nakapasok sa tinatawag na taon ng Diyos, kailangan mong laging alalahanin at pahalagahan. Sabagat hindi mo nga mahalata sa tao na nabubuhay sa mundo kung sino may Diyos Baka mamaya malito ka Hindi mo maalala, ikaw pala mahal ng Diyos at ipinaloob ka niya sa tinatawag na kanyang taon. Kailangan itanyag mo kung ano yun, nalalaman mo kung ano yung naging pagkatawag sa iyo ng Diyos tanggapin natin yung katotohanan sa mundo. Minsan, yung lingkod ng Diyos, siya nagkakasakit. Minsan, lingkod ng Diyos, siya walang trabaho. Minsan, lingkod ng Diyos, napuputulan ng kuryente. Ikukumpara mo sa kapitbahay mong wala naman Diyos, sige, sarap-sarap ng buhay. Iyan ang mga bagay na dapat nating nakikilala at magiging dahilan kung paano habang nalulubog kayo, lalo ka pang magtatanyag ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya dahil sa buhay na ito, maraming bagay ang nababago Depende sa nagiging desisyon ng tao kung paano siya magdala. Narito ang paliwanag ni Brad, Larry, Casanova. Basahin mo, Brad. 2 Korinto 5:17.
Nakamute. Hindi, nakamute siya. Kaya't kung ang sino man ay Ulitin mo, Brad Larry, nakamute ka kanina. Jesus, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Sa bahaging ito, mga minamahal na mga kapatid, tungkol sa mga taon at kahalagahan ng ating buhay, ipinahayag po sa bawat isa sa atin, gaya ng mga bagay na mga nagsilipas, yung pong mga nagsilipas, yan po ang mga bagay na hindi naayon sa kapurihan ng Diyos, kung kaya palibhasay ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang bagong pagkatao, lumalakad po tayo ng mabuti, lumalakad po tayo ng may karangalan, at sa bawat taon ng ating buhay, marapot po nating maging ugali ay ang bahaging matuwid at ikapupuri sa paningin at bawat panahon ng ating mga buhay. Kaya po, tayo pong nilikha, sabi nga natin Panginoon sa Kristo, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ang lahat po nagnanais na gumawa ng kanyang kalooban, palibhasa po tayo na sa bagong pagkatao, gawin po natin ang lahat ng nararapat na ang Diyos ay magkameron sa atin ng kapurihan. Ganyan po, mga minamahal. Okay, maraming salamat. Tulad nga ng nabanggit ni Brad Larry, lumilikha ng buhay, ng pagbabago ay tayo rin eh. Depende sa atin kung anong uri ng buhay ang magiging pagbabago mo. Kung ikaw ba nagbabago tungo sa positibong kalagayan o nagbabago buhay mo tungo sa muling pagkakalubog-lubog. Ganyan ang buhay sa mundo eh. Tayo ang nagdidirect, tayo ang nagmamanage. Na kung meron man babaguhin, anong uri ba ng pagbabago na gaganap sa iyo? Ikaw ba yung kumbaga sa halaman ay yumayabong, gumaganda, o halaman pa rin na natutuyo at nalalanta? Yan ang mga pagbabago sa buhay na daladala ng mga bagong taon na dumarating sa atin. Anong uri ng pamumuhay yung kailangan makita sa iyo ng mundo? Yung uri ng pamumuhay na kinakailangan makita sa iyo ng Diyos. Yan po yung bagong buhay na daladala ng mga taon ng Diyos. Ngayon, usapan ni pagbabago, usapan ni pananatili at paglimot doon sa mga nakahihiyang mga taon. Ang tanong, bakit ba may mga kaanib sa iglesia na hanggang sa ngayon ay wala pang bagong taon? Anong isulat ito, 1962 pa. Siguro may napapansin ng kapatid na matanda bilin ng mga panahon, talaga mahirap mag-manage ng mga kapatiran. Ito yung mga panahon, mga kasamahan niya, mga ngarale na nagkakawala. Masakit ang ulo niya. Mayroon niyang mga kaanib abot ang dating ng bagong taon hindi naman nababago ang pamimisaysay ng ilan, ng iba sa mga kapatid. Ngayon, palagay ko, nabawasan na yung mga ganito. Ang mga kapatid natin ngayon, unti-unti nang nagiging maayos at mahusay o nagpapatuloy sa pagiging maayos. Gaya ng ating dinatnan, pinagpapatuloy natin ngayon ang mabuting antas ng mga kalagayan ng mga kapatiran na pinangasiwaan. Ang ating dalawang nagdaang matatandang kapatid, ngayon ay pinagsisikapan natin sama-samang itaguyod at lalo pang mailagay sa mas o hindi man mas ay kapantay at matanaw natin, makita natin na tayong lahat ay lumalaging nasa katwiran, nasa maayos na kalagayan. Subalit kung sa masapit man. Kasi tayong mga pulis, tayong mga ministro, para tayong pulis, lagi nakabantay tayo sa taong bayan, sa ating mga iniingatan. Kung ngayon man wala kang makitang matigas ang ulo, paano kung biglang may dumating isang araw, gulating ka ng isang kapatid na matigas ang ulo? Ayan yung tanong na yan. May kaanib daw sa iglesia na maaaring hanggang ngayon o maaaring isang araw gulating ka na nagpapakita siya na siya pala walang bagong taon ng buhay sa kanyang tuktok o sa kanyang isipan. Ibig sabihin ng bagong taon kasi, di ba?
Iyan yung taon ng Diyos na nagpabago sa iyo. Hinatiran ka ng mga katuwiran na siyang naging dahilan kung bakit ikaw ay naging maayos ang paglilingkod at ang pananampalataya. Yan ang bagong taon. Ayon sa pagpapaliwanag ng banal na kasulatan, sino yung kaanib na hindi nagiging maayos ang pagkaunawa sa bagong taon ng kanyang buhay? Galatia 2:4, ganitong sinasabi. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim. Sino nagpasok ng lihim? Pwedeng intentionally, hindi naman sila. Ala namang aamin na kapatid na nabautismo na nagkukunwa-kunwarian lang po ako eh. Ang totoo po eh, ayoko naman po magpabautismo eh. Alang aamin na ganyan eh. Sino yung nagpasok ng lihim? Yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim. Masamang pagkakataon na nagpasok nun eh. Talagang may mga pangyayaring kahit hindi mo gustuhin eh, papasukin ka ng masamang pagkakataon eh. Maraming pagkakataon yan na nagpabautismo. Maya bigla nawala na. O yun, yung mga hindi tunay na kapatid. Hindi naman lahat. Meron namang hawa lang. Meron namang pasok lang eh. Nung malaan siya pang pinakamatibay. Nakakakita ako ng mga ganon. Kapatid na converted lang. Nagkaasawa lang ng kapatid. Nung lumaon, siya pa mas matino pa doon sa kapatid. Meron mga ganon. Kahanga-hanga yung mga ganon eh. Maraming ganon. Eh di mo masabi. Meron naman kung sino pa yung talagang anak, yung talagang dito na, sinilang, dito na, ika nga, nagkaugat. May mga pangyayaring gano'n na sila pa yung kinakikitaan ng pintasan. Kaya iyan, sa pagpapaliwanag natin sa ating mga kapatiran, mahihilamusan natin yan eh, mababago natin, mapaplansya natin yan. O kapatid, baka ikaw yung sinasabi dito sa Biblia, matagal nang nakasulat din, merong hindi tunay na kapatid, nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan, na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Pagkaalipin saan? Pagkaalipin sa kahihiyan. Alipinin ka ng pagkatawanan ka ng tao sa paligid. Yung mga iglesia na yun, no? Wari pa dasal ng dasal. Ganito ganyan, ganito't ganon. Iiwasan nating lahat saan mang lokal, yan ang lagi nating sasabihin sa mga kapatid. Kanina sa paksa natin, biniyayaan tayo ng awa ng Diyos, amnestiya. Iniligtas na tayo sa intindihin sa dating kasalanang nagdaan. Kaya tayo ligtas na sa pag-intindi sa dating kasalanan. Binotismohan tayo. Meron tayo ngayong bagong taon ng buhay. Na siya naman natin ngayong nilalakaran, pinananatilihan. Ang nangyari sa bautismo, para tayong bagong laban na damit eh. Yung kasalanan natin dating tinaglay, yun yung ipinatawad sa atin. Naligtas na tayo doon. Then nilaban tayo nung tayo inilublob sa swimming pool o sa ilog kami nung araw. Nung araw ako na bautismo sa ilog eh. Sa Santa Maria. May mula nung araw na yon, nilabhan tayo, binigyan ng amnestiya ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, kinalimutan dating kasalanan, iniligtas tayo sa kasalanan. Pero ngayon, kailangan pa rin natin magpakatuwid, magpakatino, magpakaayos. Sapagkat para tayong bagong labang damit, na habang humahaba taon ng buhay natin, dumadami naman yun, nakasalubong nating mga alikabok. Posible ka pa rin dumumi. Habang ipinapanalangin mo sa Diyos na humaba buhay mo, ganon din naman kahaba pagkakataon na nagdidilig ka daw buhay mo. Baka mamaya kung kailang matanda na tayo, saka pa tayo maligwak, saka pa tayo sumama. Mahirap lang ipanalangin sa Diyos na sana iksian ang buhay natin at para hindi bigsi din yung chance na tayo magkamali. Mahirap din naman, hindi naman wala namang gagawa nun sapagkat ang gusto rin natin eh humaba buhay. Ngayon, ang ating magiging pagpapaliwanag sa kapatid, wag nawang maging dahilan sila para tayo, anong sabi dito? Inilagay sa pagkaalipin. Pagkaalipin saan? Pagkaalipin nga yan sa kahihiyan.
Iiwas tayo sa tayo magiging kahihiyan pa ng paligid. Ang susundin lamang natin ay kung ano yung gusto ng Diyos. Ngayon, tuloy natin. Hindi ka na ako pag-ibig. Tingnan naman natin, ang kanina pa sabik na sabik, ang ating kapatid na Brad Boy Bugtong, ano ba ang iyong masasabi? Merong mga tao talaga na kahit turuan mo ng turuan, hindi matututo. Ikalawang Timoteo 3:7. Kaliwanag mga Brad. Balikan ko lang po ang ating katanungan. Bakit may maka-anim sa iglesia na hanggang sa ngayon ay wala pa sa bagong taon? Ayon po sa talatang binasa mga kapatid, hindi dahil sa mga kapatid na hindi tunay. Kumbaga po ay nagkaroon lamang na tawag na pumasok ng lihim dahil siya ay may lihim na hangarin. Kaya kung ganyan ang kalagayan mga kapatid na ang tayong layunin lamang ay kumbaga espiya lamang, ano po ang maging kahinatan mga kapatid? Sa ikatlong 3:7 po, ikalawang Timoteo, na lagi nagsisipag-aral at kailanman ay hindi makarating sa pag-alam ng katotohanan. So yun po mga kapatid ng kauwian, kahit po anong gawin, kahit pa anong isipin na siya ay maglingkod, ngunit palibhasa siya ay talaga namang hindi tunay na kapatid, ay wala po siyang pagkakataon na matuto. Hindi po darating pagkakataon siya makaalam ng katotohanan sapagkat ala po naman siya sa tunay na kalagayan bilang tunay na kapatid. So masasabi po natin mga kapatid, kahit po ito isang mangaral, mapalagay, isang pumangal, magtuturo ka, bawal ang mag-inom, bawal ang lasing. Kung ikaw na may puro laging lasing, hindi rin po obra. Kaya po mga kapatid, kinakailangan talaga itong pagkakaroon na tawag na bagong taon ng buhay, dapat maunawa po natin kung ano talagang dapat na gawin. Ang dapat nating matutuhan ay talagang kaalamang nabubuhat sa Diyos, yung kaalamang dapat may turo sa bawat kapatid. Hindi po yung laging sa pag-aaral pero hindi mo matututo. So yun po mga kapatid ang aking masabi. Salamat po. Okay, maraming salamat Brad Boy. Kasangguni po ng ating mga kalagayan bilang mangangaral, bilang pastor, tagapagturo, tagapangalaga sa loob ng bayan ng Diyos na nangangalaga sa panahon ng taon ng ating Diyos. Isa yan sa ating maselang tungkulin na maiintindihan natin na hindi lahat ng ating mga estudyante puro pass learner. Meron tayong mga sinusubuan na talagang makukulit. Nakikitaan mo ng talagang turo ka ng turo, parang medyo mahina ang dating ng kaalaman, kasama yan sa ating magiging pagpapagal, pag-iintindi, alalahanin. Kasama yan sa paaabutan natin ang ating mga pagkalinga, pag-unawa. Sa paaralan po ganyan eh. O kahit huwag na sa paaralan, tayo, sabagay hindi naman lahat yata may anak pa, no? Yung magulang, pagka hindi teacher, nagtuturo yan ng pagbasa sa anak, lalo ngayon, panahon ng modules. Kasi may mga technique po tinuturo sa mga teacher kung paano magturo bumasa sa mga bata. Lalo mga 4 years old, pinababasa. May technique po yan, kaya nag-aaral ang mga education, ng mga teacher, may mga paraan niya kung paano matututong bumasa. Kapag hindi lamang po, pag hindi alam ng magulang, kaya nakakatawa sitwasyon, tuturuan ng nanay. Basahin mo yan. A, B, hindi mabasa ng bata. Napakatanga mo naman na niya. A lang, hindi mo mabasa. O B lang, hindi mo mabasa. Napakatanga mo niya. Malang-malakas sa tatay mo. Palibasa ang tatay mo, puro panggagagamba ang inaatupag. Doon siya bata pa. Ayan, ganyan eh. Kasi tayo, ang normalidad natin, akala natin, yung alam natin ay alam na agad ng bata. Kaya may tamang pagtuturo, may tamang paraan ng paglilipat unawa sa kahit sa kanino pa man. So minsan meron talagang, kaya nga sa classroom merong first honor, second honor lang third honor madalang na 50 yung magkakaklase. Ibig sabihin, 47 yung average lang. Naalagain yan, alagain. Meron kang pag itinuro mo 8+7, sumasagot agad yung first honor, saka yung second honor, talagang merong matatalino. Pero marami yung average na talagang
hagurin, hinahagod yan, ginigising yan, pinapaalalahanan, ganyan ang mga estudyante. Ganun din naman sa ating pangangalaga sa paglilingkod sa Diyos. Hindi lahat ng mga kapatiran ay puro first honor o second honor. Mas marami diyan yung talagang alagain. Sa kabilang banda, wala namang saysay ang pagiging pastor natin pagka puro matino na lahat yung naalagaan natin. Boring na yun, boring. Maganda yung medyo namumroblema tayo. Para natin patitinuin yung mga kapatiran natin. Doon tayo na-challenge. Sabi nga ng Kristo kay Pedro, mahal mo ba niya ako? 3 beses niya pinagsasabihan. Kung mahal mo niya ako, alagaan mo, pakainin mo ang aking mga tupa. Andun yung pagtatagubilin. Yung pagtatagubilin na talagang ang trabaho natin bilang pastor, yung mga laga. Andiyan na yung pamisa, nagagalit tayo, nabubuisit tayo. Normal yun eh. Normal yun. Meron talagang tao mahirap turuan, mabagal matuto. Pero pagtiyagaan natin bilang lingkod ng Diyos. Nung una pa man, kung mapansin nyo, ito na lang, malalim na usapan. Ang mga babae, halimbawa, sa mag-asawa na lang, bakit kaya inutusan ng Diyos ang mga babae na pasakop sa asawa? Ayan, isang maharot na tanong. Brad Ranter na Brad Ruben at sa lahat. Bakit kaya ang mga apostol o si Apostol Pablo naging bahagi yung inutusan ba ng mga babae? Kayo yung mga babae, ipasakop kayo sa inyong mga asawa. Paano yung mga babae? Katitigas ng ulo. Laging pagka nagkagalitan sa bahay, laging ang malakas ang boses yung babae. Sa lahat na lang ng pangyayari, laging ang unang-unang nagagalit yung babae. Samantalang ang lalaki puno sa bahay. Tapos sisigawan ng babae. Kahit saan lipanan ng daigdig ang nananaig yung boses ng babae. Kaya marahil inutusan kayo yung mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Ang katwiran natin dyan, sino ba lagi inuutusan? Yung matitigas na ulo. Tingnan niyo yung mga lalaki hindi inutusan. Paano alam ng Diyos sa una pa man, sumpaan pa man, sa pagkakasal pa lang, napapasakop na tayo sa ating mga manager. Di ba, mababait ang mga lalaki, kaya hindi na dapat utusan yun Mahal ng lalaki ang mga babae. Kaya sa bahay daw, ang tanong, sino yung laging inuutusan sa bahay? Mga anak. Sasabihin natin, yung pong mga masisipag. Hindi. Mali. Yung mga masisipag, hindi na inuutusan. May kusang palo yan. Sino yung lagi pong inuutusan sa bahay? Yung mga tamad. Nakaka-4 na utos ka na, hindi pa sumusunod. Hanggang sa magalit ka ng kauutos, saka palang susunod. Ganyan ang kasaysayan ng tao. Kaya nga tayo, inutusan din manambahan, di ba? Sa tuwing unang araw-anya ng isang linggo, ay tayo makipagkatipon, hinahalap ng Diyos ang kanyang tunay na mananamba. Kayo maging mapagpasalamat. Kaya tayo inuutusan, puro matitigas ang ulo ng mga tao. Ang kinamihasnan ng tao yung buhay na masarap, yung panahon ng mga tao, yung masarap na buhay, yung malayaw, yung wala suliranin habang malakas. Kaya tayo hindi tayo marunong mahiya sa Diyos, inutusan pa tayo ng Diyos, inutusan pa tayo bago tayo magpasalamat. Na dapat sana'y kusang loob natin ginagawa. Ganyan ang kasaysayan ng tao. Kaya naman, ang ating maipapayad yan, humahaba yung aking paliwanag, intindihin natin, unawain natin mga nasasakupan. Kung sumasapit man na meron talagang kaanib tayo, na talagang matigas ang ulo, hindi pa naman sagad yung kasalanan niya, gusto pa namang manatili, let us just consider na meron talagang taong mahirap turuan, pero natututo din naman. Every 20 years natututo ng paunti-unti. Pagtiyagaan na natin na kumalinga tayo ng ating mga kapatiran. Malay natin, baka bago mamatay, matuto naman. Pero yun talagang, di ba, meron tayong paksa.
Yung talagang lukulukong tao, kusang tumihinto yan, hindi ka mahihirapang itiwalag, kusang lalayas yan eh. Pagka talagang hindi na mapigil ang kanyang kalokohan, kusa yung paparada eh. Ngayon, tingnan naman natin. Saan ba si Brad? Okay. Meron talagang taong nilikha sa mundo na talaga nakadesign para sa laman eh. Ang kanyang design nyo eh, buhay sa laman. Basahin natin, Galatia 3:3. Napaka mangmang na baga kayo. Kayong nagpasimula sa espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. So, this is about management of life. Sa mundong ito, tandaan natin, kailangan natin ng espiritu, kailangan din naman natin ng laman. Ipokrito ang tao. Plastic ang tao pag sinabing hindi natin kailangan ng laman. Kailangan nga natin ng pera, di ba? Kailangan mo ng bigas. Kailangan mo ng ulam. At sasabihin mong nabubuhayan niya kayo sa laman. Hindi. Kailangan talaga natin ng laman. Ang nagagalit lang ang Diyos, yung nagpapakasakdal sa laman. Yung wala nang inatupag kundi puro laman. Kaya kinagagalitan itong mga ito, nagpapakamangmang na ba anya kayo nagpasimula sa espiritu, iglesia pa naman anya kayo, nabotismuhan ka, nakarinig ka ng aral, tapos ngayon kinalimutan mo ang Diyos. Number 1 ka sa talpakan, nagloload ka pa ng talpak ng sabong, kung ministro ka pa naman, may mga ganon, baka sakaling may ganon, madaling iwasan yan, very elementary, very easy to explain and to understand. Ang taong may injection ng espiritu, pagka tayo re-respeto ng lipunan sa ating dako, huwag tayong pakikita na tayo ay tatawaging mga mangmang, na tayo ay nagpapakasakdal sa laman. There should always be a balanced management. Yung na-involve ka man sa laman, yung ang tinitikman mo lang laman, yung sapat na ayon sa iyong pangangailangan, ayon sa ating ikinabubuhay. So, huwag tayo magpakasakdal sa mga bagay na ukol sa laman. At ang mga ganyan naman, kung di man maiwasan, meron talagang taong hindi na pasasaklaw sa katwiran. Ipaliwanag mo nga, Brad George Navarro, Roma 8:7 hanggang 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Kaya nga po nang inyong nabanggit na ipokrito yung taong nagsasabi na hindi niya kailangan ng mga bagay ng laman. Ano po? Dito po sa talatang ito ay binabanggit dito lamang ay tungkol sa mga tao na hindi na pasasaklaw. Malinaw naman po yung nasa talata sa verse 7. Ang kaisipan ni ng laman ay pagkipag-arit laban sa Diyos sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari. Maabot lang po kasi sa nagiging salaman o nauwi sa pagkasalaman ang isang kapatid kong nakakalimutan niya ang kautusan ng Diyos o hindi siya napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Meron po kasing naniniwala na pag ang isang kapatid ay nakita na halimbawa pupursige sa trabaho, sa hanap buhay, ay itinuturing nilang yung mga bagay na yun ay parang salaman, nagsasalaman daw, hindi sa espiritu ang mga ginagawa. So para po sa akin ay pagkaunawa ko po base sa talatang ito ay sinasabi lang naman na nauwi sa pagkasalaman ng isang kapatid pagka nagagawa niya sirain o labagin yung kautusan, hindi na pasasaklaw eh. Pero kung napasasaklaw naman po sa kautusan ng Diyos, ay hindi po matatawagin na salaman. Sapagkat tulad nga po ng inyong sabi, ay tayo po nangangailangan ng mga bagay, kaya yung iba ay mali ang nagiging palagay tungkol sa sinasabi. Minsan po kasi mahalagang maunawaan ng kapatid o maintindihan kung paano ba makikilala yung sinasabing pagkasalaman ng isang kapatid, sapagkat baka po nagkakamali ng palagay na kahit na tapat naman sa Diyos, sumasamba sa Diyos, napasaklaw sa kautusan ng Diyos sa panahon ng kinakailangan tumupad sa kautusan ng Diyos, pero ang nagiging palagay po ng iba ay lumalakad sa laman. So napaka-importante po niyan, mahalagang maintindihan po ng kapatid kung paano ba talaga nakikilala
yung gawa ng isang kapatid na sinasabing sa laman. Paano matitiyak na yun ay talagang salaman? O baka nagkakamali lang ng pagpapalagay tungkol sa bagay na. Sabi nga ni Kristo, ay makipagkaibigan kayo sa kayamanan na masama upang huwag kayo magipit sa panahon ng inyong pangailangan. May mga ganyan pa po sinasabi ang Panginoong Jesucristo. So, ang sa akin po ay masabi ko lamang po, batay sa sinasabi ni Apostol Pablo, meron naman talagang tao na hindi talaga mapipilit na pasaklaw sa kautusan ng Diyos. Ayaw talaga siyang magpasaklaw dahil sa ang puro laman na nga lang ng isip, puro salaman. Kami mga tao po na kahit na pangaralan mo ng salita ng Diyos, talagang, bagamat alam po nilang tama, hindi po nila masunod. Ayaw po silang sumunod sapagkat ang kanila pong nasa isip, kaabalahan lang ang maglingkod sa Diyos. Abala lang kayon, gastos, may mga ganyan pong nagiging pananaw ng iba. So yun po ang nauwi sa laman sapagkat pinababayaan ang salita ng Diyos. Ayaw pasakop, ayaw sila magpasaklaw sa kautusan ng Diyos. Pero kung ang isang kapatid po ay napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, sabi nga ng Biblia, maglingkod ng mabuti sa Panginoon at do your own business. Sabi nga ni Apostle Pablo, gawin nyo ang inyong sariling gawain na may katahimikan. Kung tayo po ay nabubuhay sa mundong ito na nasa espiritu, sabi nga doon sa verse 9, pag didiretso po yung basa, dapat kayo wala sa laman, kundi nasa espiritu. Kung kayo tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, dapat kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. So ang lingkod po ng Diyos na nasa espiritu, talagang pinananahanan po ng kaisipan ni Kristo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2:5 ng Pilipos, magkaroon kayo ng kaisipan na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Yun po ang mahalaga, na hindi mawala sa atin yung kaisipan na mayroong pagpapahalaga sa kautusan ng Panginoon at marunong tayong pasakop o pasaklaw sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang hindi po napasaklaw sa kautusan ng Diyos, ang mga taong nasa laman, ay hindi daw nakalulugod sa Diyos. Yun lang po. Maraming po salamat. Pakiganda ng iyong paliwanag. Ating gentleman from Quezon Province. Thank you very much, Brad George Navarro. Gaya nga ng kanyang naging pagpapaliwanag, kadalasan nagiging bahagi ikinalilito ng mga tao kung kailan ba malalaman, kailan daw ba masasabi kapag ang isang lingkod ay nagiging makalaman, kaya yung gumagawa naman ng bagay na ukol sa espiritu. Kaya meron po tayong payo ngayon dito. Ito ang ating huling talata, ang payo ng Diyos para sa atin, kung paano tayo aakma o gagalaw, magsasabuhay, mangangasiwa ng ating sarili sa bawat pagsapit ng mga bagong taon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kilalanin natin at ating pong basahin ang payo sa ating lahat dito po sa ating huling talata. Pagkatapos nito ay sasalang na po ang ating magiting na gentleman from Nueva Ecija, Brad Durante. Tuloy po ninyo. Kami naman ng manananghalian din habang nakikinig. Ang payo, Santiago 4:8 hanggang 9. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ilalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Dalisayan ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Ito ang hindi po talaga totally nawawala sa buhay ng tao, yung pagdadalawang akala. Yung tinatawag nito yung doubts, sa English to doubts. Yung hindi niya malaman kung ano ba, ano kaya ang mangyayari dito sa Iglesia ng Diyos na buhay na to. Ito kaya ang talaga ang kanyang magliligtas sa akin. Napakakonti ng miyembro, wala kaming mga kapilya sa iba't ibang mga bansa. Pero nandito na, ako ay nagtitiisan niya. Ito yung mga kapatid dito Pero pwedeng magkaroon ng dalawang akala. Ito yung ika nga, kumbaga sa bayabas maniba lang. Kumbaga sa nakakarinig ako nung araw sa yung kay Mito, para ang tawag, malauhog ba yun? Saan pala? Sa buho ko pala yun. Sa tao ay nangyayari din yun po Nahahati ang isip kong. Pero miyembro siya, matatag siya, pero sa isip niya bahala na. Yung style bahala na. Ano kaya mangyayari sa akin dito? Bahala na. Ganun Iyan yung pagdadalawang akala.
At meron din namang dalawang akala, yung kahit saan sumamba pwede. Pag na-traffic, ihinto sa simbahan ng Muslim, papasok sa loob. Meron ganun. Tatlo o dalawang akala. Marami tayong kababayan na kahit saan daw relihiyon ay maliligtas. Yun ang samot-saring akala naman ang tawag doon. Sanlibot daming akala. Ang payo ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya at kung tayo lumalapit, siya din na may lalapit sa atin. Ang mga makasalanan na niya, magsipaglinis. Yan talaga, wala na tayo ibang maaaring gawin kundi ganyan eh. Yan ang ating resolusyon na maaari nating minsanan lang isagawa. Ang paglilinis sa kasalanan eh, minsanan lang yan. Hindi naman yung taon-taon eh. Linis ka ng linis ng kasalanan eh. Pare-parehas lang din naman yung kasalanan mo. Ibig sabihin, hindi ka na tumitino. Taon-taon, naglilinis ka ng kasalanan. Iyon at iyon din naman yung kasalanan nililinis mo. Ibig sabihin, hindi ka rin nagiging maayos. Walang masamang maglinis ng kasalanan taon-taon kung iba ng iba naman yung kasalanan mo. Sapagat Diyos nga ang may sabi sa buhay na ito, dito sa silong ng langit, sa daigdig, walang taong napakamatwid na nga na kailan pa man ay hindi nagkakasala. It is just open for us to commit any kind of sin. Wag lang yung kasalanang ikamamatay, wag lang yung kasalanang blasphemy o pamumusong sa Diyos. Pero yung mga paminsanang mga maliliit na mga pagkakasalang, bunga ng marupok na kalagayan natin bilang tao, normal yan. Walang masamang maghingi ng pagpapatawad, magbago, alisin yung mga nagiging kasalanan sapagkat walang taong nabuhay sa mundo habang humihinga tayo ay nagkakasala tayo, posible tayong magkasala. Ang pinakamahalaga sa tao, marunong ka humingi ng kapatawaran. Sa 9, kayo'y mangagpighati at nagsihibik. Itong pighati, ito nai-stress ito eh. Nangyari na ba sa buhay ng tao? Pag ang tao ay laging masaya, walang iniintindi. Akala niya sa lahat ng ginagawa niya puro tama. Laging tuwa-tuwa. Ayan, hindi yan nai-stress. Hindi yan namimighati. Kaya kailangan din natin paminsanan yung nai-stress yung kang tawag din nade-depress. Stress and depress are somewhat may synonymous yan eh. Pag na-depress, yung depression, kaya ka nalulungkot, kaya ka namimighatiin, nakukonsensya ka sa pinaggagawa mong kalokohan sa Diyos eh. Hindi masama yun, okay yan. Yung bago matapos ang taon na-realize mo na ikaw pala nagkakamali sa Diyos, ikaw pala meron ng kailangang baguhin. Go, ika nga, baguhin mo, alisin mo. Ang paraan para makaalaala na ikaw pala may ginagawang mali, pagka ikaw ay namimighati, pag ikaw ay hindi makatulog, nakukonsensya ka sa naging pagkakasala mo sapagkat tayo nga taong marupok, hindi naman tayo si Superman. Si Superman nga di ba't ano ba ang weakness ni Superman? Pagka siya nalapit doon sa batong kryptonite nangihina ang nangihina ang kapangyarihan yung kryptonite. Kasi si Samson, di ba, ginupitan lang ng buhok humina na. Yun ay representasyon ng kalagayan ng tao sa daigdig. Kahit tayo malakas, mayroong pangyayari, may punto sa ating buhay na meron tayong mahinang parte. Na naaalaala natin yan, kahinaan yung mahinang parte natin na yan. Sa tuwing tayo namimighati, sa tuwing may point in time na nalulungkot ka, naalala mo, ang kasunod naman ay ang magpapalakas naman ng loob natin at ang muling magpapasigla, ang muling magbibigay sa atin ng ngiti at pag-asa yung pag-aalaala sa Diyos yung panunumbalik sa Diyos. Kaya ang Diyos, inuutosan ka rin, huwag kang masyadong magpakasaya sa mundo. Minsan mamighati ka naman, huwag puro ngiti, huwag puro happiness, huwag puro enjoyment. Minsan okay lang din namang mamighati ka. Ganyan lang sinasabi sa atin. So it is just okay na minsan may araw tayong malungkot, medyo kung tawagan ng karamihan para ekang minamalas tayo ngayon, may mga ganyan okay lang yun. Maaaring yun paraan ng Diyos upang tayo makaalaala na tayo hindi pinanganak upang maging maligaya lamang sa lahat ng pagkakataon. Okay lang sa mundong ito na ikaw ay namimighati, nagsisihibik, matuto tayong manalangin ng may paghihibik, magsitangis, kaya dumalating yung hindi maiwasang pesaya-saya ng daloy ng pamilya, biglang may namamatay kang kamag-anak, bigla kang may sakit, ganito ganyan. Iyan ay mga
pangyayaring dala ng Diyos na nakapaloob sa kanyang taon upang hilamusan, upang palisin ang nakasanayang taon ng mga tao nating mga lingkod ng Diyos. Kapag alam na natin yan, kabisado na natin yan, na tayo pala ay nabubuhay sa taon ng Diyos, nandyan sa taon ng Diyos yung paminsanay pighati, paghibik, pagtangis. Ngunit, siya din naman yung nagbibigay, nagpapalit. Pinapalitan ng tawa ang ating mga paghibig at ng kagalakan ng mga kalumbayan. Diyos ang nangangasiwa sa atin, ang atin lamang pong gawain at tanging tungkulin para sa Diyos ay gampanan ng naaayon sa batas, naaayon sa kung ano yung hinahanap ng Diyos na maging bahagi ng ating pagdadala ng buhay. Dito,